Ngayon, paano itatayo ang kaharian ng langit? Si Adan at Eva. Kung si Adan at Eva ay hindi nagkasala, ano ang nangyari kay Adan at Eva? Ano ang nangyari kay Adan at Eva? Ano ang orihinal na dapat nangyari kay Adan at Eva? Si Adan at Eva ay ipinanganak at sila ay dapat naging perpekto. Sinasabi ng tunay na ama, dapat ay ginawa nilang perpekto ang kanilang mga sarili. Dapat ay natupad nila ang pagkumpleto sa karakter ng pagmamahal. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang pagbuo sa pagmamahal. Ano ang sinabi ng tunay na ama tungkol dito? Sinabi ng ama na dapat ay nagawa nilang perpekto ang apat na dakilang kaharian ng puso ng Diyos. Hinangad ng Diyos na maperpekto natin ang apat na dakilang kaharian ng puso ng Diyos. Alam niyong lahat ang apat na dakilang kaharian ng puso ng Diyos, hindi ba? Pinag-aralan natin ito sa pamamagitan ng Divine Principle. Ano ang apat na dakilang kaharian ng puso ng Diyos? Ang mga ito ay ang pagmamahal ng mga anak, pagmamahal ng mga kapatid, pagmamahal ng mga mag-asawa, at pagmamahal ng mga magulang. Kapag tayo ay naging magulang, magagawa nating perpekto ang apat na dakilang kaharian ng puso ng Diyos at ang perpektong pagmamahal, ang pagkamit sa kabuuan ng tunay na pagmamahal. Dapat ay maabot natin ang pagiging perpekto sa 37 taon na yugto, 7, 7, 7, at ang kalubusan sa edad na 21. At kapag tayo ay nagkaroon ng asawa at nagsilang ng sanggol, magagawa nating perpekto ang pagmamahal ng magulang. Tayo ay nakatakdang maging lubos ang pagmamahal sa gulang na 21 taon. Subalit 6,000 taon ang lumipas. 6,000 taon. 6,000 taon. Kailangan lamang natin ng 21 taon, ngunit tayo ay bumagsak. Sinakop tayo ni Satanas. Ituturo ko ang salitang ito mamaya. At ang pagmamahal ng mga anak ay nasa yugto ng pagbuo. At ang pagmamahal ng mga anak ay nasa yugto ng pagbuo. Ang pagmamahal ng mga kapatid ay nasa yugto ng paglaki. Ang pagmamahal ng mag-asawa ay nasa yugto ng pagiging perpekto. Ang ating pagmamahal ay dapat maging lubos sa yugtong ito. Ang ating pagmamahal ay dapat yumabong mula sa yugto ng pagbuo, sa yugto ng paglaki, at sa yugto ng pagiging perpekto. At ano ang tunay na nangyari? Ang tao, ang pisikal na katawan ng tao, ay dapat maging lubos sa pamamagitan ng 3 yugto. Ang yugto ng pagbuo, yugto ng paglaki, at ang yugto ng pagiging perpekto. Ito ang pisikal na katawan. Kapag ang sanggol ay nakakagapang na, gusto ng mga magulang na siya ay makatayo mag-isa. Kapag ito ay nakakatayo na, gusto nilang siya ay nakakalakad na. Pagkapanganak, ang sanggol ay lalaki, papasok sa paaralan, tapos mag-aasawa.
Tayo ay dapat lumaki ng ganito. Ito ay ang ating pisikal na katawan. Ang ating pisikal na katawan ay lumalaki. Gayon man ang ating espiritong katawan ay naiiwan. Ang espiritong katawan ay nakatakdang lumaki kasabay ng pisikal na katawan. Naintindihan ba ninyo? Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagmamahal ng mga anak, ang pagmamahal ng mga kapatid, ang pagmamahal ng mga mag-asawa at ang pagmamahal ng mga magulang, ito ay kakalat sa kosmos. Gayunman, paumanhin. Ang espiritong katawan ang bibigyan ko ng pansin. Ang pagliwanag ng espiritong katawan. Hanggat maaari, kung ang pisikal na katawan ng tao ay lumalaki, ang kanyang espiritu ay dapat ding lumaki. Ipinaliwanag ito ng divine principle. Ang espiritong anyo, ang espiritu ng buhay, at ang banal na espiritu. Sa ganitong paraan, ang espiritong katawan ay maabot ang pagiging perpekto, ang kalubusan ng pagmamahal. Kapag inihayag sila sa pamamagitan ng anyo, ito ay ang espiritong anyo, espiritu ng buhay at banal na espiritu. At sa huli, isang puting ilaw na katawan. Tayo ay dapat maging puting ilaw ng katawan at lumipad paikot-ikot sa kosmos. Ang ilaw na ito, pagkatapos iwan ang pisikal na katawan, ang pagmamahal na ito ay magiging ilaw ng pagmamahal. Tama? Kung gayon, kapag inalis natin ang pisikal na katawan, ibig sabihin ay iiwan natin ito, hindi ba? Tayo ay tatakbo paikot-ikot sa kosmos. Iyon ang sinasabi sa atin ng Ama. Kapag nagawa nating lubos ang ating pagmamahal, makakatakbo tayo paikot-ikot sa kosmos. Sinabi ng Ama, ang kosmos ay aking hardin. Ang kosmos pumapalibot sa mundo. Ang solar system, hindi ba mayroong 9 na planeta? Kapag ang solar system ay dumami, ito ay magiging galactic system o kalawakan. Ang kalawakan ay dumami at magiging universe. Ang sandaigdig at ang mundo ng mga espiritu, ito ang magiging kosmos. At ito ay napakalaki. Ano ang tao kapag iniugnay sa sandaigdigan? Ang tao ay organismo. Ang ganitong bagay ay lumilipad paikot-ikot sa kosmos na may tunog na pia, pia, pia. Gayunman, ano ang kalagayan natin ngayon? Sa katotohanan, kapag tayo ay namatay, ano ang mangyayari sa atin? Makalipad ba tayo sa kosmos? Halos lahat ng tao ay lumalaki. Gayunpaman, ang tao ay lumalaki. Ang pisikal na katawan mo ba ay lumalaki? Walang sino man na nananatiling sanggol, hindi ba? Lahat tayo ay tumatanda panigurado. Kaya ang pisikal na katawan ay lumalaki. Gayunman, ang espiritong katawan ay hindi lumalaki. Ito ay impyerno. Kaya kapag ang pisikal na katawan natin ay namatay, mapupunta ito sa mundo ng mga espiritu. Ito ay impyerno. Wala dito ang liwanag, kadiliman. Ang espiritong katawan ay nasa ganap na kadiliman. Saan ito pupunta? Ang espiritong katawan ay nasa ganap na kadiliman. Iginuguhit ito sa pulang tinta. Parang ako ay nakatira sa isang pirasong tatami na banig. Mas maigi habang tayo ay nasa mundo, makapunta tayo kung san-san sa pamamagitan ng eroplano. Subalit kung wala tayong pera, hindi tayo makapunta kung san-san. Kapag tayo ay namatay, isang tatami na banig lamang ang mundong natirhan natin. Hindi tayo makakagalaw. Katulad ng isang puno, tayo ay hindi makakagalaw. Ito ang espiritong nagpakamatay. Hindi sila makakagalaw. Hindi makakaalis.
地獄はどこ Sa にある tingin と思い nyo, ますか？ nasa ng impyerno? 地獄。 Impyerno. もう変なところにどんどん話が飛んでいくんです。飛んでます。地獄はどこにあ Nasa るか。 nito? この地球にあるんです。 Ito ay 地獄 nasa mundo. Ang impyerno, para sabihin ko sa inyo ang totoo, この地球は ang 地獄 mundo なん ang ですね。 impyerno. この地球。 Ang buong mundo ay pula. この地球が真っ赤っか。この地球が地獄。 Ang mundo ang impyerno. で誠の愛 Ngayon の世 nasa 界 ng は mundo あれでしょ ng tunay na pagmamahal. 太陽系 Tulad ng nasabi ko, ang solar system, kalawakan at sandaigdigan, ang mundo ng tunay na pagmamahal. Ang tao ay nakatakdang maperpekto ang pag-ibig sa mundo at dapat siya ay nakalipad paikot-ikot sa kosmos. このように感じ Sa ganitong paraan, makakamit natin ang pagiging みんなこ perpekto. んな状態で死んで Gayon man lahat ay katulad nito. Sila ay mamamatay kaya sila ay kumakapit sa mundo. Kaya ang mundo ay mabigat. Mula sa spiritual na pananaw, ang espiritu na nakatali sa ating mga sarili ay nakakapit sa mundo. Kapag ikaw ay tumungo sa libingan, naroon sila gumagala. Ang mga namatay ay hindi makapunta sa mundo ng espiritu. Hindi sila makapunta dito. Sa tingin ko ay hindi tayo dapat gumawa ng mga libingan. Napakaraming masasamang espiritu. Hindi tayo dapat maghanda ng mga libingan para sa ating mga ninuno. Huwag niyo silang salubungin. Ang ating mga ninuno ay dapat mapunta dito. Wala nang butsudan. Dapat ay huwag na ninyong puntahan ang inyong mga ninuno sa isang butsudan nila ngayon. Ito ay bahay ng masasamang espiritu. Hilingin ninyo na ang inyong mga ninuno ay pumunta dito. Ngayon lahat kayo na pumunta dito ay nagdadala ng maraming espiritu kasama nyo. Naintindihan nyo? Sinasabi ko sa inyo na sa salita na tularan ninyo ito. Kayo ay magiging ganito. Ayos ba? Sa ngayon, kayo ay mapupunta sa impyerno. Binabalaan ko kayo. Oo, ito ay tunay na kwento. Hanggang ngayon, maraming tao ang hindi nakakaalam ng salita. Lahat sila ay nasa ganitong kondisyon at pumunta sa mundo ng mga espiritu. Kaya lahat ay napunta sa impyerno. Ang espiritu ng mga ninuno ay nagsabing, tulungan niyo ko at nangangahulugan ito na sila ay nasa maraming pagdurusa. Nagkakasakit tayo. Cancer, sakit sa puso, aksidente, nasunugan. Maraming nangyayari sa atin. Ipinahayag sa atin ng ating mga ninuno ang pagnanasang matulungan natin sila. Maraming kababalaghan ng masasamang espiritu. Gusto niyo ba maging kumikinang na puting ilaw? Gusto niyo ba maging ganito o maging ganito? Nais kong hilingin sa mga gustong maging ganito na makinig mabuti sa salita ngayon.